Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung pinag-usapan natin tungkol sa tuberculosis or TB for short. At palagi itong synonymous or parehong tinutukoy natin yung PTB or pulmonary tuberculosis. Although palagi ko sinasabi na ang tuberculosis po ay hindi lang po hanggang sa baga lamang. Ito po ay makaka-affect po sa mga kulani or lusay sa Bisaya or lymph nodes sa English. Kadalasan po pag kulani po ay sa leeg po at minsan po kulani sa kilikili or kulani sa singit or kulani banda dito, no? Okay, so at kulani rin sa tiyan po na tinatawag po natin na mesenteric lymph nodes. Minsan po ang TB po ay makaka-affect po sa buto na tinatawag natin na Pott's disease banda sa may likod natin, yung poste po, yung vertebral column, or nakaka-affect rin po sa bituka natin. Okay, lalo yung small intestine na ileum. Kaya ang tawag po natin yan ay TB ileitis. Pwede po ito nakaka-affect sa genital tract ng babae. Okay? Or pwede rin po sa anong tawag nito? Sa utak, no? Natawag po natin na tuberculous meningitis. Anyway, before I forget, okay, magpapasalamat po tayo sa ating mga pasyente ulit, mga messengers ng Panginoon natin na nagbibigay po sa atin ng blessings, no? Katulad ng sinabi ko, since March 1, 1997, ang singil po natin sa ating mga pasyente po ay 60 pesos per consultation. Hanggang ngayon rin po ay 60 pesos pa rin dahil po sa krisis, no? At syempre dahil po sa mabubuhay na po yung pamilya natin, no? So sapat na po yung consultation fee natin pag ito po ay kasyang-kasya na po sa pag-sustento sa ating pamilya. Kaya po in return, palagi ko sinasabi na ang Diyos na po ang bahala sa atin. Okay, siya na po mag-provide pag meron po tayong kulang or meron po tayong kailangan, okay, sa katawan po natin. Katulad lang, ito, binigay po ito ni Mr. Mario Simon ulit. Mangga at saka oranges. At syempre, nagpapasalamat ulit tayo kay Mr. Francis Lin na nagbigay po tayo ng ubas sa ating grapes. At meron po tayong cupcake dito galing po kay Madam Rufo na ang kapatid po niya ay both mag-asawa po, public school teachers, mga magagaling po na public school teachers na Mr. and Mr. Merwin Rufo na palagi po nagbibigay po natin sa atin ng pagkain tuwing na nagpapacheck up po sila sa akin, no? At syempre, ito po'y pahabol na naman. Nagdagdag na naman po ang tatay ni Madam Michelle Jopia, si Mr. Dominador Jopia, no? Ng chocolates na naman. At saka nagbigay rin po siya sa aking caregiver na pinasa sa akin kasi sabi ng caregiver ko ako po daw ay may problema sa mata. Ito pong eye drops po galing sa Japan na doon po galing ang anak ni Mr. Jopia, ni si Madam Michelle Jopia. Anyway, thank you so much again. At marami po nagre-reklamo sa akin kung bakit hanggang ngayon hindi ko po daw binanggit, no, or inexplain kung bakit pag meron pong tuberculosis yung asawa po ninyo, pwede rin po kayo makipag lips to lips pa rin. Syempre naman, no, bakit hindi? Asawa mo yun okay? Baka mamaya maghanap ng iba, bawal po yan sa Panginoon, no? So, bakit matatakot po kayo sa asawa ninyo may tuberculosis, no? Bakit hindi dapat kayo matakot, no? Wala kayong rason kung dapat o bakit matakot po kayo. Bakit? Kasi unang-una,
kung ang asawa po ninyo may active TB na disease, kayo naman po, wala kayong disease kasi wala kayong ubo. Okay? Pero, sinabi ko na po na meron na po tayong TB na mikrobyo sa baga na tinatawag po natin na TB infection lamang, no? Okay, yung asawa po ninyo mahina po ang immune system, kaya yung TB na mikrobyo ay gumising at kinain niya yung baga ng asawa ninyo at nagkaroon po ng plema, kaya may ubo po siya. Kaya ang tawag natin TB disease. Kayo naman po, okay, meron din po kayong mikrobyo sa TB na nanggaling po noon pa yun, no? Nung lumabas po tayo sa puwerta ng nanay natin, yung unang langhap, okay, sa itong mundo, no? Sa Davao City po ba or kahit saan po sa Pilipinas. Yung unang langhap po natin, nakalanghap na po tayo ng mikrobyo ng TB. Kasi katulad ng sinabi ko, ang hangin po sa Pilipinas po meron po mga mikrobyo ng TB. Although hindi po ito nakasulat sa libro, pero anong basis po natin? Ang basis po natin, common sense, no? Kasi tuwing inuubo itong mga may TB na disease, okay, yung mikrobyo lumilipad na sa hangin. Okay, kahit madagdag po ang mikrobyo ninyo sa baga, no? Kayong mga asawa na walang TB na disease pero meron po kayong TB na infection because meron po kayong mikrobyo na TB sa baga ninyo, okay? Madagdagan po ng mikrobyo yung baga po ninyo, hindi rin po kayo magkakaroon ng TB disease for as long as malakas po ang immune system po ninyo. Ayan. Kaya palagi ko sinasabihan ng mga pasyente natin na pupunta sa clinic na mag-asawa. Sinasabihan ko, Mrs., yung asawa po ninyo merong TB na disease kasi ayan, gumising ang mikrobyo. Kaya kinain yung baga, kaya may ubo po siya. Kayo naman po, Mrs., wala po kayong TB na disease pero meron na po kayong TB na infection. Kaya huwag kayong matakot na makipaghalikan kayo ng asawa ninyo. Kasi kahit madagdagan po ng mikrobyong baga ninyo, hindi po kayo magkaroon ng TB disease for as long as malakas ang immune system po ninyo. Pero Mrs., pag biglang nagkaroon kayo ng problema, no? Wala kayong ganang kumain, no? At sa susunod na mga ilang buwan, umiinom po kayo ng alak, lalong humina po ang immune system po ninyo, yung sariling mikrobyo niyo sa baga ay pwedeng gumising at unti-unti kainin po ninyo ng baga po ninyo ng mikrobyo na yun, no? Kaya po sa susunod na ilang buwan, kung mag-umpisa po kayo ng ubo at mapositive po kayo ng chest x-ray na meron po kayong TB, huwag po niyo sisihin yung asawa po ninyo. Maraming salamat po.